Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Wala pa rin isang nagtatagumpay na pabagsakin ang malagintong panabong na yon, boss. Kahit na ang panabong ng usap-usapang may mutyang si Pipito, ay walang nagawa ang kanyang panabong sa malagintong yon. Ang nooy sabi ng kanyang isang tauhang nagngangalang si Miliano. Totoo yan, boss. At ito pa, nakita namin sa sabungan ng baryo nila Luciano, si Generoso de la Cruz, at para bang nagbabalak din itong subukang ibangga. Kay malaginto ang kanyang panabong, naroon din ang grupo nila Don Fausto. Pero hindi naman sila nagtagal sa sabungang yon. Dagdag pang sabi ng isang tauhang si Bardok, dahilan upang makikita itong si Mr. Yamamotong nagsalubong ang kanyang makakapal na mga kilay at nangalit ang kanyang ngipin na parabang hindi niya nagustuhan ang mga narinig niyang impormasyon galing sa kanyang dalawang mga tauhan. Bakero! Pati ba naman si Generoso de la Cruz ay naririto sa bayang ito? Hindi ba't ang pagkakaalam ko nasa ibang bansa siya? Oh! Bakero! Lahat na ata ng swerte o biyayay na kay Tercio de la Riva na, mga kaibigang tunay at tapat, malagintong panabong na hari ng sabungan. Bakero! Iritadong sambit ni Mr. Yamamoto. Kasunod ay kanyang ibinato ng malakas ang kanyang hawak na mamahaling basong may lamang mamahaling alak na kulay pula. Boss, anong binabalak nyo ngayon? Magpapakita na ba tayo sa kanilang grupo? Ang nooy na uutal na pagkakatanong ng tauhang si Miliano. Sa nooy nagmistulang tegring na anumang oras ay nakahanda ng sumunggab at lumapa ng taong si Mr. Yamamoto. Subalit, ngumisi itong parang nasisiraan ng ulo at nagwikang, Ha! Hindi muna sa ngayon. Hindi muna. Dahil sa hindi pa napapanahon at saka wala pa rito si Anastasio. Ha! Ang ating magaling at matalinong siyentipikong kayang lumikha o umimbento ng mga likidong pampalakas, pampabilis sa bawat panabong na kanyang tinuturukan. Makinig kayong dalawa. Atin munang hintayin umalis ng bayang ito si Generoso de la Cruz. Saka na tayo magpapakita kay Kano. Maghanda kayong dalawa dahil bukas ay tayo pupunta sa Katagalugan, sa probinsya ng Quezon. Ang mahabang pagkakasabi sa kanyang dalawang mga tauhan nitong si Mr. Yamamoto. Boss, ano bang sadya natin doon? Biliano, Bardok. Meron akong nasagap na balitang meron doong sabongerong labis na kinatatakutan ng mga magsasabong na katulad ni Tercio de la Riva. Subalit wala siyang mandirigmang panabong na kagaya ng malagintong panabong. Pero ang bawat panabong na kanyang dinadala at binibitawan saan mang sabungan ay palaging panalo at malakas ang kutob kong meron itong kargadang mutya. Ang sagot sa kanila ni Mr. Yamamoto. Ang ibig mo bang sabihin, boss, ay kukunin mo siya upang kanyang ibangga sa malagintong panabong ni Kano ang kanyang panabong? O siya ang magbibitaw ng kanyang panabong sa gitnang bahagi ng sabungan laban sa malagintong panabong? Ang may pagdududang sabi ng tauhang nagngangalang si Bardok sa kanyang among si Mr. Yamamoto. Oo, Bardok. At sa oras na siya'y makumbensi ko, ay pupusta ako ng malaki sa kanyang panabong.
Ang sagot ni Mr. Yamamoto. Papaano kung hindi siya pumayag, boss? Sa nais mong mangyari yan, Bakero! Kilala niyo akong dalawa. Wala pang taong tumatanggi sa nais kong mangyari. At sa oras na siya'y tumanggi, ay may kalalagyan siya. Siya at ang kanyang buong pamilya. Kaya sige na, ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil bukas na bukas din habang wala pa si Anastasio. At kasalukuyang narito pa sa bayang ito si Generoso de la Cruz, ay kinakailangan kong makumbense ang taong nagngangalang si Arnold. Ang sabi pang muli ni Mr. Yamamoto sa kanyang dalawang mga tauhan, samantalang sa aming balkonahe ng mismong araw na yon ay napuno ng mga masasayang tagpo, kwentuhan, ang banding sa inuman nila Itay Cano at ng kanyang mga kaibigan kasama sina Lolo Hiner at ang magiging bakbakan ng aming malaginto at ng sinasabing fighter na alimbuyuging panabong nila Don Fausto, ang kanilang pinakapangunahing tema sa harapan ng inuman. Si Faustonio o si Don Fausto ay dati kong matalik na kaibigan. Subalit habang tumatagal ang aming pagsasama bilang magkaibigan, ay paunti-unti kong natutuklasang magkaiba pala ang aming ugali. Magkasalungat ang aming paniniwala sa buhay at mga pangarap. Hanggang sa hindi maglaoy nagpasya na akong iwanan siya dahil sa siya'y may ugaling sakim o gaaman sa anumang kayamanang panglupa. Nakahanda siyang iwan ang lahat, magkaroon lang ng pera't kayamanan. Ang mahabang pagbubunyag o revelasyon sa kanilang lahat ni Lolo Hiner patungkol sa kanilang dalawa ni Don Fausto, dahilan upang matanong ko lang po sa inyo, Tatang Hiner. Ang nooy medyo nahihiyang pagkakasabi nitong lobo ang pisnging kakanguya ng ginataang pulutang bihag na si Mang Octavo. Ikaw pala, Octavo. Ano yon? Ang sagot sa kanya ni Lolo Hiner habang makikitang tuloy-tuloy ang ikot ng basong may lamang, mamahalin at hindi basta-basta ang presyo ng nasabing mamahaling alak na yon, samantalang tahimik naman at seryosong nakikinig lang ang iba pang mga kaibigan ni Itay, kasama na nga si Itay ng mga pagkakataong yon. Kawan po, Tatang Hiner. Bakit po ba ganoon na lang ang takot sa inyo ni Don Fausto nang makita niya kayo? At kulang na lang ay umihi ito sa kanyang suot na pantalon. Yun ba, Octavo? Ganto kasi yan, iho. Katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina, kayang-kaya niyang iwan ang lahat, maisalba lang ang kanyang sarili. Pero ako, pag sinabi kong hindi ako tatakbo at ako'y makikipagpatayan bilang isang lalaki, ay ginagawa ko yun. At yun ay makailang beses kong pinatunayan sa kanya. Ang totoo kasi, mga iho, masyadong hambog kung magsalita at kumilos itong si Fausto noon at maging sa ngayon. Wala siyang pakialam kung may mga tao bang masasaktan sa bawat mga salitang kanyang binibitawan. Marami sa aming mga kaidara noon ang nagtanim ng matinding galit sa kanya, na nang maglaoy humantong na nga na pinagtangkaan na nga ang kanyang buhay at makailang beses ko siyang ipinagtanggol. At kung wala ako'y maaaring matagal na siyang nasa hukay ngayon. Ang sabi pa ni Lolo Hiner sa kanilang lahat ng mga sandaling yon ay naging larawan ng matinding pagkamangha itong mga kaibigan ni Itay tungkol sa pagkataong meron itong si Lolo Hiner
Isa pala itong taong sobra-sobra ang bait. Subalit meron siyang itinatagong tapang sa kanyang sarili. Merong isang salita kung kaya't naisip nilang lahat na yun pala ang dahilan kung bakit grabe ang takot sa kanya nitong si Don Fausto. Ilang sandali pa Pero, ang mas nakakalungkot lang ay sa kabila ng mga ginawa kong pagsalba sa kanyang buhay sa tiyak na kamatayan, ay nanatili itong mayabang at mas lumala pa ang kanyang ugali, lalo na ngayong marami na siyang pera. Nagkaroon din siya ng masamang ugaling pinakaayaw ko sa lahat. At alam kong wala nito ni isa man sa inyo na mga kaibigan ng aking inaanak na si Kano ang ugaling pinakaayaw ko sa lahat o sa isang tao ay ang ugaling inggitero. Yung tipong ayaw na ayaw niyang siya'y nalalamangan ng kanyang kapwa. Kung kaya't ganoon katindi ang galit o inggit niya sa iyo, inaanak, Kano. At kung hindi ko siya pinagsabihan ay paniguradong itutuloy niya ang masamang binabalak niya sa inyong lahat. Muling nagpasalamat sa kanya si Itay nang marinig yun ni Itay Kano sa kanya. Kasunod, Iho, Kano. Isang tao lang ang totoong naging matalik kong kaibigan. At masasabi ko talagang magkapareho kami ng pag-uugali, mga hilig sa iba pang mga bagay. At yun ay ang iyong ama. Katulad mo siya, Iho, hindi lamang sa panlabas na niyo. Ang dagdag pang sabi ni Lolo Hiner kay Tay Kano, muling natapos ng punong-puno ng mga masasayang tagpo ang kanilang inuman ng mismong araw na yon. Kinaumagahan, Lunes, balik ang lahat sa normal. Kaming tatlong magkakapatid ay balik sa aming pang-araw-araw na mga ginagawa. Ang mag-aral ng mabuti. Isang araw noon at ganap ng hapon ng mga pagkakataong yun. Kararating lang naming tatlong magkakapatid sa aming tahanan galing sa eskwela At nagmano kaagad kami kay Itay Kano at kay Inay Estela, kung saan ay makikitang magkaharap sila sa mesang nasa aming salat. Pareho silang nakaupong nagkakape o nagmemeryenda. Ipinaris nila sa mainit na kape ang nilagang hinog na saging na saba. At pagkatapos naming tatlong magbihis ay naupo kaming tatlong magkakapatid sa upoang nasa mesa katabi nila Inay at Itay upang magmeryenda, hanggang sa narinig naming nagsalita si Itay. Mga anak, may importante akong sasabihin sa inyo at alam kong ito'y pakikinggan nyo at susundin. Dahil sa aming pagtataka sa mga binanggit na yun ni Itay, kung kaya't magalang kong itinanong sa kanya kung ano ang kanyang gustong sabihin sa aming tatlong magkakapatid. Mga anak, Fidel, Ramon at Manuel, makinig kayong tatlo. Ito'y paalala ko lang sa inyo na kahit pa'y nakikita ko namang iyon ang inyong ginagawa. Mga anak, natutuwa ako o kami ng inyong inay at kayo'y lumaki ng magalang at may takot sa Panginoong Diyos. Mga anak, mag-aral kayong mabuti at sikapin niyong makapagtapos sa mga kursong gusto nyo. Nandito lang kaming dalawa ng inyong ina, nakahandang sumuporta sa inyong tatlo, at huwag niyo nang tularan pa ang lumaking maging isang sabongero. Pasensya na kayo mga anak, sinasabi ko ito sa inyo dahil ngayon ko lang ito napagtanto. May mali ako mga anak, may nagawa akong pagkakamali sa inyo na hindi ko napapansin. Ang mahinahong sabi sa amin ni Itay o sa aming tatlong magkakapatid. Subalit, ramdam naming tatlo ang pinaghalong emosyong, lungkot at pagsisisi sa kanyang hitsura,
Kung kaya't ay, Itay, ang ibig niyo po bang sabihin ay, ang sagot ko sa kanya dahil para bang nahuhulaan ko na ang kanyang ibig sabihin. Oo, anak Fidel, ang ginawa niyong pagsama sa sabungan sa kabilang baryo o baryo nila Luciano siya nang huli. Dahil mga anak, naging isa akong hindi magandang imahe sa inyo. Hindi ko dapat kayo isinasama sa bawat sabungan dahil baka masanay kayo't yun ang kalalakihan ninyo. Mga anak, alam naman nating ang larong sabong, bali-baliktarin man ang mundo'y, ay isa itong bisyo o sugal. Ang pagpapabaya ko sa inyong sumama doon sa bawat laban ni Malaginto'y katumbas ng pagpapabaya kong kayo'y matutong magsabong na parang kayo'y tinuruan kong magsugal. Sumang-ayon kaagad si inay sa mga sinabing yun sa amin ni Itay Kano at mahinahon niyang sinabi sa aming tatlong magkakapatid na tamang lahat ang mga sinabi ni Itay Kano. At dahil sa totoo o tama naman ang lahat ng mga sinabing yun ni Itay sa amin o sa aming tatlong magkakapatid, kung kaya't ay halos magkakasabay-sabay kaming tatlong pumayag sa gustong mangyari ni Itay na kaming tatlong magkakapatid ay mananatili na lang sa aming tahanan kasama si Inay Estela. Sa mga araw na may laban si Malaginto, nakita naming tatlong magkakapatid na umaliwalas ang hitsura ni Itay Kano. Ganoon din si Inay Estela ng mga pagkakataong yon. Salamat sa inyo mga anak, sa inyong malawak na pangunawa. At saka ang isa pa sa mga dahilan ko'y sa tuwing may laban si Malaginto'y nasasabungan tayong lahat at ang inyong inay naiiwang mag-isa rito sa ating tahanan. Ang sabi pa sa amin ni Itay Kano, sa bagay, tama si Itay. Dahil sa ang totoo, isa pa yun sa naiisip ko noon, naiiwang mag-isa si inay sa aming tahanan sa tuwing araw ng linggo na merong magaganap na laban si Malaginto. Maayos na ang lahat tungkol sa mga usaping ganoon nang bigla-bigla na lamang na sumulpot sa daang nasa labas ng aming bakuran ang pamilya nila Aling Flora at Mang Dumeng. Sila ang mag-anak na nakatira sa bundok kasama ang kanilang pamilya doon at ang ama ni Aling Flora na si Lolo Andoy. Gumawa sila doon ng kubo-kubo sa malawak na lupaing ipinagkatiwala sa kanila ng isa sa aming kababaryong sinamang Alex. Subalit, ang labis-labis naming ikinabahala at ikinagulat ng mga tagpong yun dahil sa nagmamadaling buhat-buhat ng nooy nahihirapang si Mang Domeng ang kanyang biyanang lalaking nananamlay at parabang malapit na itong mawalan ng malay tao na si Lolo Andoy. Panaag sa mag-asawa ang matinding pag-aalala at natataranta ang mga ito na parabang merong nangyaring hindi maganda kay Lolo Andoy. Mabilis naman kaming lahat na tumayo at lumabas ng aming bakuran upang sila'y salubungin sa daan. Domeng, ano bang masamang nangyari kay Tatang Andoy? At bakit buhat-buhat mo siya? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay o kay Mang Domeng. Hinihingal naman siyang huminto sa aming harapan at nagwika si Aling Florang. Kinagat daw o tinuklaw ng makamandag na ahas sa kaliwang binti si Lolo Andoy ng 4 na beses. Nang ito'y nagtatabas at ito'y bigla na lamang na ng hina at namamagat nagkulay ubi na ang parte ng binting. Merong marka ng tuklaw ng makamandag na ahas, dahilan upang kaming lahat nila Itay ay masyadong nag-alala para sa kalagayan ni Lolo Andoy. Dadali namin siya sa ospital upang magamot ng doktor. Ang kaso sa kalagayan ni Itay Andoy ngayon ay parang hindi na siya aabot sa ospital. Ang dinig naming sabi ng hinihingal na si Mang Domeng. Totoo naman yun.
dahil kinakailangan pa nilang gumamit o sumakay ng bangkang di motor bago tuluyang makarating ng bayan o ng hospital, at may ilang oras pa ang biyahe bago makarating doon. Si paring Tonyo sana, siya lang ang may kakayahang tanggalin ang kamandag sa sugat na ito ni Tatang Andoy gamit ang orasyon at bisa ng alak, pero wala siya rito. Ang mahinang pagkakasabi sa amin ni Itay Kano, kung saan ay banaag talaga sa kanyang hitsura ang takot at awa sa naging kalagayan ni Lolo Andoy. Wala na itong malay, nasa ganoong sitwasyon ang lahat, nang biglang para bang merong bumubulong kay Itay Kano at nagsasabing siya ang gumamot o umalis ng kamandag sa sugat ni Lolo Andoy. Nakita pa naming lahat sa kung papaanong nagpalingalinga sa paligid si Itay. Nawari, meron siyang taong inaasahang makita sa paligid ng pagkakataong yon. Gamutin mo ang matandang yan gamit ang mutyang kaliskis ng ahas na ipinagkaloob namin sa iyo at ang mahiwagang tubig na nasa bukal. Ang sabi pa kay Itay Kano ng misteryosong boses na nag-uutos sa kanya, kung kaya't nagmamadali siyang, "Flora at ikaw, Doming, halika. Tutulungan kitang ipasok sa loob ng aming sala si Tatang Andoy. Doon natin siya gagamutin sa abot ng aking makakaya. Asawa ko, Estela, maglatag ka ng mahihigaan sa sala. At Fidel, mga anak, dalhin niyo sa sala ang tubig na nasa galon. Tayo na, Domeng, hanggat meron pa tayong oras." Hindi lamang kami na pamilya ni Itay ang nagtaka sa mga sinabing iyon ni Itay Kano, kundi maging ang mag-asawang si Mang Domeng at Aling Flora. Dahil papaano niya gagamutin si Lolo Andoy o aalisin ang kamandag ng ahas sa kanyang mga sugat na nasa kanyang kaliwang binti, ang pagkakaalam naming lahat ay hindi siya marunong manggamot. Subalit nang marinig ko ang sinabi niyang kunin ko at dalhin sa aming sala ang tubig na nasa galon, at nagmula ang tubig na yon sa mahiwagang bukal na nasa aming bundok, ay naisip ko na kung ano ang binabalak ni Itay. Ililigtas ni Itay si Lolo Andoy sa tiyak na kamatayan, bunga ng kamandag ng ahas, gamit ang kanyang mutyang kaliskis ng isang ahas gubat at ang mahiwagang tubig sa aming bukal. Hindi ba't ikaw si Arnold, ang isang tanyag na sabongero dito sa lalawigan ng Quezon? At saka, mukha atang siniswerte kami ngayon. Ngayong araw na ito dahil sa parang ikaw ay nagdiriwang ng iyong kaarawan. Ngayong mismong araw na ito, Arnold, huwag kang mag-alala. Sagot ko na ang mga mamahaling alak bilang regalo ko sa iyo. Ang nooy pambungad na pagkakasabi ng isang dayuhang Hapon, si Mr. Yamamoto. Sa kanyang kaharap at pawisang si Mang Arnold, dahil sa silang lahat na kanyang pamilya at mga kamag-anak ay makikitang pare-parehong abala sa bawat gawain, sapagkat ng araw na yon ay kaarawan ng isang taong sabongerong nagmula sa angkan ng mga mabubuting taong si Mang Arnold. Ang isang mabuting tao at sabongerong biniyayaan ng mutyang galing sa ngipin ng kalabaw, at tinawag niya ang kalabaw na yon sa pangalang si Pangkoy, na isang engkantadong kalabaw. Pawisan namang nagtataka ang itsura nitong si Mang Arnold, at kanyang pansamantalang inihinto ang kanyang ginagawang pagluluto ng adobong nasa kawa, at kanyang hinarap ang nooy hindi pa niya kilalang bisitang si Mr. Yamamoto, at nasa likuran niya ang kanyang dalawang alalay.
At nang si Mang Arnold ay nasa harapan na nga ni Mr. Yamamoto'y, nagwika siya sa mahinahong pananalita at kaboses ni Mang Kano at sinabi niyang, "Magandang araw po sa inyo, Ginoo, at maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa aking karawan. Kung ano man po ang inyong importanteng sadya sa akin ay mas mainam pong doon po natin pag-usapan sa loob ng aming tahanan o sa aming sala habang tayong lahat ay humihigop ng mainit na kape." Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Giming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato,
kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Brediente, Kay Boss Guillermo Banaga. kay Boss Julie Rubion Palian, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jakia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,